Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Mga igsoon, may adlaw niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtung katoliko dinhi sa Cebu Catholic Television Network. Pinanguluhan ni Brad Dodong Limchua ang atong programa sa iyang katakos ug pagtuon ni Brad Dodong makalagpas na tag mga laon. Ang atong programa moabot sa Amerika ubang mga nasod sa Europe o sa Asia. Salamat ta sa Dios sa gahom sa makaimanan karon kagitugyan sa mga makinahanglanon o kini nagamit sa nato sa atong programa. Atong pasalamat sa atong makagahom nga Dios, atong langitong amahan nga nahigugma kanato. Takos sa atong pagdaig, pagpaghimaya kaniya. Ug ato sang pasalamat sa Ginoo nga doon natay Arsobispo Alberto Uy nga nabantog siyang kakugi, kamay gugmaon sa kaluwasan, o nahigugma siyang bukasyon sa pagkapare o pagka-obispo, arsobispo. Nagikahalan niya sa tumang kalipay. Dagka mga katalagman at higuman, ang atong arsobispo tuwa dahil sa mga dapit o mga tabangan, matagan o kadasig pagbangod ang mga biktima sa katalagman. Bagyo Tino, uban pa mga katalagman, ang atong Arsobispo Alberto Uy, may halad siyang kinabuhi, pagdasig sa mga tao. Kung kanuna niyang gidamgo, gitinguha, ang mga pari nga magasunod sa siyang lakang sa pagpaubos o kabuutan o matod pa niya ang simbahan, ang katawhan, nangandoy o mga pari nga buutan. Pasalamat ta sa pinulungan nga kinising-kasing sa atong Arsobispo Alberto Uy. Ato sang iyampo nga itong mga kaparian, nga sa kapari, tawag na sa Ginog Alter Christos. Lain nga Kristo dinis kalibutan. Kaya sila gisangunan sa mga buluhaton o misyon ni Kristo nga maong pagmantala sa maing balita, ilabi na sa 7 ka sakramento o sa 10 ka sugo. Anyaw ba nato, diya sa kongwa, diya si Brad Rory Nakasang nabantong nga Master o Bible Contradictions. Niya sa John Porca, ang kapaambit sa mga pagtulunan sa atong simbahan. Dito maglangan, atong paminawan si Brad Rory Nakasa. Salamat, Brad Sok, ug may hapon sa tanan natong televiewers. Kutob sa maabot ninyong Sibya, labi na gid sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Nila ni Winnie Mero, Erwin Gukong, ug ni Genesis, Veronica and Mary Rakasa. Karon Brad arita sa kasulatan sa Jeremias 4:22. God said, "My people are stupid. They don't know me. They are like foolish children and they have no understanding." Nag-ingon ang Ginoo, ang akong katawhan mga buang-buang. Wala sila makaila kanako. Sama sila sa kabataan nga walay buot o wala sila sa labutan. Jeremias 4:22. Sa 1 Corinto 10:14, sa maing balita, Biblia na kanayon,
So then, my friend, keep away from the worship of idols. Miingon si Apostol Pablo, mga igsoon, ayaw kamo pagsimba sa mga Diyos-Diyos. 1 Corinto 10:14, ayaw kamo pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Sa Salmos 106, tudling 19, nagkanayon, nagbuhat sila baka nga bulawan dito sa Sinai, o gisimba nila ang maong Diyos-Diyos. Salmos 106, tudling 19, gisimba ang mga Diyos-Diyos. Akong pangutana, Pladsok, mo ni, si Apostol Pablo miingon, ayaw ka mong simba. Unya Salmos, ilang gisimba ang Diyos-Diyos. Wa ka ni magkasumpaki, Pladsok. Paliw ko na kong patinaw ni Pladsok. Salamat kayo, Brad Rudy Casa. Rudy Racasa. Ibaw ba ka na sa imong apelido? Racasa? Racasa? Oh. Muna yung apelido nga Racasa. Tanang kayugot og mga kalisdanan. Sauon lang sa Racasa. Basta naka ginabiton nga di mo na makita. Bitaw Rudy, may kayong pagkutana. Nga sa unang tekstong imong gibasa sa 1 Corinto 10:14, ayaw kamo pagsimpag Dios. Pero may buong ta kay sa Salmos 106, versikulo 19, ningon na sad ang kasulatan, simbaha ang Dios. Now, saan na to pag-reconcile na nga gidili ang pagsimba sa Dios, yan na sa sugo nga simbahang Dios. Ang kadtong nagasimba sa mga Dios, mao tong nagasimba sa mga bakak nga Dios. O atong mabasa ni sa Balaang Kasulatan, dinhi sa 1 Hari 15:13. May usa ka hari nga matinuon kay sa Dios. Ang yangan mo si Maaka. Niya na sayra niya, na sa inibawan niya. Ang iyang mahal nga inahan, tinangga niya. Nga sa tago nagdag mga Diyos, mga linilok nga larawan nga hinimo dagway sa bisan unsa sa adlaw sa makabituon. Nagisimba niya itong iyang inahan. Ang maong hari nga dunay pagtuo sa matuon nga Dios ug kana mga Dios mga kaaway man sa pagtulunan sa Dios, iyang gikuha ang Dios iyang inahan niya dito'y sapa nga dito niya ipanglabay, o ang iyang inahan dunay titulo nga nahibaw-an sa tibok ni gingharian nga giyan lagray na, o pagkadungog sa hari sa kalapasan siya inahan, iyang gitangtangan og ranggo yang inahan. O kadto usa ka silot pero pagpaybaw sa anak nga dili magkaipon ang matuon nga Dios ug ang Dios. So mao ni ang mga Dios nga nganlan nato mga sinalikway. Ug matud pa sa kasulatan, mga larawan nga gihimo pahimo siyang inahan og uban pa nga mga larawan nga gisimba o kini gikaligutgutan sa hari nga nagatuo ug matuon nga Dios. So doon na may mga Dios. Larawan ni Baal, Belfior, Diana, Jupiter, uban pa. Kana maong kaligutgutan sa Dios kay kada dili man tinuod nga Dios. Kunya sa 1 Corinto 8 nagingon nga ang mga Dios walay buhi nga gipahanungdan ug walay say tinuod nga Dios. Kay Dios pero nagtaw-taw, dili tinuod nga tao. So, ang mga larawan nga gipahimo sa Dios, nabadi ay, doon na tayo mapasa nga ang Dios nagpahimog larawan. Nasa Exodus 25, 18 nga to sa 19. Nga ningon ang Dios kang Moises, pagsalsal og linilok nga larawan sa duha ka anghel o kirubin. Ug humani ana, o ayaw kalimting ang dapat imo gamiton bulawan, butang masikakilid sa altar. Kay naa ako diha. So, naigisugo sa Ginoo nga larawan nga natabang og kaluwasan. Sa Numeros 21:8 nga ningon ang Ginoo nga o sa may imong yanhe
Moises. Niya pa si Moises Ginoo sa paglatas na mo sa desierto sa lawom sa Bas na daghang bitin nga mungbo ra pero mala kayo matilapan ang mong tiil patay mi labi na makapaak patay mi nagtumpi na ang mga minatay unsa akong buhaton og ningon ni Ginoo Moises paghimog larawan sa dagway sa bitin ilikos og kahoy niya dad-ani sa mga himalatyong hipakan ako ning panalanginan og pinaagi ni mamaayo sila dili sila mahinayon pagkamatay gihimo ni Moises nilampo si Moises unya nawa pagyud kadtong mga bitin nga naa sa lawom sa Bas mga kanto pinadato ni Satanas. Números 21:8 Moises paghimog linilok nga larawan nga gamito nimo pagluwas sa mga hipakan. So naa tayo mabasa sa Biblia. Números 21 versikulo 8. Mao na nga distinguish pagpahibaw sa kalainan na ay mga larawan nga gitawag Dios. Sumala sa Uno Hari 23, mga larawan ni Baal, Belfior, Diana, Jupiter, Astaroth, guban pa. Mga sinalikway ni sa Diyos. Muna mga Diyos. Pero kanto mga larawan nga ipahimos Ginoo ngayang ipanalanginan, doon ay tuyo. Pagluwa sa kinabuhi. So, sa lakton pagkasulti, usa ka pangutanang angay tubaguno na to. Nga nakasaa ba ang Diyos iyang pagpahimog larawan? Nga nakasaa ba ang Diyos nga katong larawan iyang bindisyonan aron maluwas katoy pagkagbitin? Tubaguno na to. Ya sa Zacarias 3, si Zacarias nagsulti nga siyawi ang Diyos nga makagagahom. Naghimog linilok nga larawan. Yang gikuha katong dakong bato nga gitugyan ni Josue kaniya. O ang Diyos nagkulit o pito ka mata niya itong bato. Ang bato gikulit niya ang larawan sa mata nga nagkahulugan o ang Diyos na hasta nagdapit. Busa, may kahisog bata pa ingon nga, uy, nakasaa ka Ginoo kay nagpahimo kag larawan. Dili ka, makasulti niya na. Kaya naa sa Deuteronomio 32:4 nag-ingon, ako ang Diyos, o dili ko makasala. So, di na makasala ang Ginoo. Dili ka katulisot Ginoo nakasala. Di na siya makasala. Sa muna, ato tubag sa may pagutanan ni Brad Ron ni nakasa, ato na yung tagdon si Brad John Porca. Dahan salamat Brad-Chok. Pwede ni abot si Stay buti. Steve Buti. Ato na yung gikamingawan nga. Doon naman siya programa doon sa Pisto. Online. Yeah, online. Yeah, siya biyahe sa lain mga nasod sa kalibutan sa dakong barko, pero magkapadayon siya siyang evangelization, pagsangyaw o paghatag o apologetics sa mga tao nga di masaag sa mga pagtulunan nga gi-atake sa bang tinahuan nga atong hatagan sila o respeto sa. So karong taon mo apil na to si Brad Steve Buti. Buti. O Brad John Porca. Dahan salamat Brad-Chok. Agig tug pasalamat ni atong Obispo das Maasin si Precious Cantillas maayong hapon Bishop ug sa tanan nato labi na si Brad Judge Julius Ubos. Judge, sige pa siya kag sangyaw kay Sige sangya. human sa itong pakiguban kaniya o siya nakiguban na to sa daghang mga dapit nga to sa giadto. May na kayo mo lecture. Ya, Wali. may ang pagkatao ba? Judge ni siya pero wa siya niya kalimti nga siya usa ka Kristohanon. Usa ka tawo nga dunay kalag kag kinahanglan iyang loson. Usa nagbansay siya sa apologetics. Ug daghan siya mga tinun-an dito. Ug ubay-ubay na sa mga parokya sa Southern Leyte nga naduwa og naimbitar ni Judge Julius Ubos. Julius Obos. Ya doon na po siya mga kauban sila si Wan. ya kauban katong mga lecturer ba si Daghan sila. okay. So sa may mong pagutana. Si ang pangutan na Brad-Chok nga ato natubangan nangingon man si Maria way labot sa pagpanuwas kay ang teolohiya sa Iglesia Katolika nag-ingon may tungod sa pagpanubos sa sala sa katawhan diha sa kamatayon ni Kristo sa cross. Si Jesus lamang way labot si Maria sa pagpanubos niya nga mong mingon mo nga si Maria laban o mo tipik sa pagpanubos. Paliw kung pati na ni pangutan na Brad-Chok. Way labot si Maria sa pagpanubos. Si Kristo ra mo imong luluwas.
duha ka teksto sa Biblia nga magtudlo ka nato nga si Mahal mga Birhen Maria, doon na siya role, doon na siya tahas nga gigamit siyang anak. Ang una na sa Hebreo 2:14. Nga nangingon ang anak, siya ang pagkatao sa kalibutan, nakaambit siya sa dugo ug unod siyang inahan. O, kitang mga tao sa kalibutan nga gipaganak sa atong inahan, nakaambit ta sa dugo ug unod sa atong inahan. Unya, ang kaduhang teksto na sa Hebrano 9:22. Sine sanguinis effusione non fit remission. Linatin mo na, daghan ka sa buting alinyara. Nasa seminaryo mayor. Ha? Nga nag-ingon nga without the shedding of blood, there is no forgiveness. Without the shedding of blood, there is no forgiveness. Kanan duha ka teksto. Makatubag na ng pangutana nganong si Maria matawag nato nga gihatagan sa og tahas siyang anak nga manunubos. Unsa man na? Hebreo 2:14. Nga kanang anak nga mao si Kristo ang iyang unod ug dugo gikan na ni Santa Maria Birhen. Nga mo'y gipili sa Dios Amahan ug sa Espiritu Santo nga siya mahimong inahan ni Jesus. Unya kay ang unod ug dugo sa anak gikan mas inahan. Ug mao man gigamit ni Kristo sa Hebreo 9:22. Sine sanguinis effusione non fit remission. Without the shedding of blood, there is no forgiveness. Kung gitubos kita ni Kristo sa pagpagas yang dugo, ayaw kalimti. Kanang dugo kuno ni Jesus, yang dugo, gikan na as mahal kabirin. Ugwa pas mahal kabirin, dili ta matubos. Kay gikanang lan man. Sine effusione non fit remission. So, muna ito yung katubang, kaya balik sa tani Rodi Racasa. Salamat pag-usab lang so. Unya, maayo lang hapon sa tanan yun nato mga televiewers. Kutob sa maabot nining mga Sibya. Sa Hebreo 9:22, indeed, according to the law, almost everything is purified by blood, and sin are forgiven only if blood is poured out. Sumala sa balaod, hapit ang tanang butang, mahinluan pinaagi sa dugo, ug mapay sa ilaw lamang ang sala kung kini pag-aagasan og dugo. Sa Genesis 6:3, God said, I will not allow people to live forever. From now on, they will live no longer than 120 years. Mingon ang Ginoo, dili ko tugutan ang tao nga mabuhi hangtod sa kangturan ug sukad karon kutob ra gayud sa 120 ka tuig ang ilang kinabuhi. 120 ra gyud so Genesis 6:3. Sa Salmos 90:10 ningon na sad 70 katuig lamang ang gitas-on sa kinabuhi sa tao niining kalibutan na. May tinuod ani Bradsok 120 o 70 lang. Paliw ko nagpatin-aw ani Bradsok. Ang labing tiguang tao sa kalibutan, Brad Rudy, si Methuselah, nga matud pa sa Genesis, nga si Methuselah nag-edad og 934. But sa hapit mo sa kalibo. Unya, mo na, si Adan, taasar sa edad. Yan itong unang mga panahon sa pag-upang lunhaw pa o batanon pang kalibutan. So, doon ay taong itagan og taas nga panuigon. Pero, nag-anam pag ruida ang tibok kalibutan, mo nagibasa nimo ang Genesis 123 nga ang naandan nga edad sa tao 120. Pero samtang ni libot pod ang panahon nga gitimplahan na sa nagalalaing mga makakadlok na buhat sa mga darkness, buhat ni Satanas. Nagkanam sa nung ka bubu sa panuigon. Muna gibasa ni mo, Brad Rudy, ang Salmos 90. Salmos 90. 90 versikulo 10. Sakto ka. Salmos 90 Bersikulo 10. 10. 70 na lang. Yan doon ay sumpay na.
Kung maabot pag yung kag 80, pagkapin na nimo. Bonus o batod pa nampingan nimo imong lawas. Oh. Sa na to pagkamping itong lawas. Usar man nga itong lawas. Ampingan ginato may magduha kay ingon ta balan. Pupukan ning usa na paibuhi. Usar man atong lawas. So kinahanglan ikaya na to ang mga makadaot sa itong lawas. Sama sa pag-inom og sobra nga ilimnong makahubog. Pino, adaling mamatay ang tao niya na. Kaya masunog man atong baga. O gilabihang pag panigarilyo, sigarilyo nga chain smoker. Na humanugupos sa sigarilyo, pulihan na sad. So, watay kalibutan nga ang maong sigarilyo, lagmit maka-arang-arang sa atong ginhawa, pero dekano na makamatay gyud kay punta man sa baga, lisod ta ginhawa. So, kung palubihan na to, wala nga, kita ni kudlo sa atong mayang panglawas. Ang uban, kaningan lang nightmare, ha? Kanang magabi, alas 7, wala suroy na. Ato na sa mga kalingawan, hangtod magpuli, kadlaw na hubog. O naghimo dito mga buhat nga malaway. So mo, nagikudluan sa tao, ang iyang kinabuhi, gipamupaan ba? Ya, dili na, mo may gihimo na nas tao, siya ay nagpanday na sa dili iya sa Diyos nga way of rearing human being, pagtagad niya sa mga tao. So, mo na, sugal, pamabay, niya, si pagkarilyo, grabe yung pagpanabako, o niya, bino, mo na yung kudlo sa atong kinabuhi, ato ng buhat. Mo na nga, gawas nga kana atong buhat, gidata siyawa, niya, kadaghanan sa atong gihimo, watay kalibutan, nga salasan. Kaysa 1 Corinto 3:16, your body is the temple of God. Ang ato ning lawas, templo sa Dios. Muna ang pingan nato. Usa kitay makatas-taas sa itong kinabuhi. Basta, igsinta, bonus na lang to. O gutsinta, tungkol kay ninguha yung pag-ayo. Pila mong edad, daw pa kay 50, no? 71. Uy, matam lang po kang tanaw. Kasi, ako, modesty aside, 68. Oh, 86. Balihon na nimo. Balihan na mo na eksakto. Manya sini patamo padayon sudahan atong tanawon, ang hinungdanon kay pahibaw karon dayon. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy.
Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Maisun balik ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko dinhi sa Cebu Catholic Television Network. Nga atong pangulo sa CCTN mo si Brad Dodong Lemchua. O kang iyang kakugi og katakos o kalam ang atong programa mo latas na sa kalawran abot sa USA, abot sa Europe, abot sa some nations sa Asia. Mo na nga salamatan ni Brad Dodong Limchua sa Cebu Catholic Television Network. Kaya lipay ta kay niya si Brad atong pinanggang Steve Bute nga makita nato siya sa iyang programa sa siya nga ng imong kwadong sa cellphone. Sa online nga kon. Kano ba sa safety ka pa? Online mo. Okay, online. Niya nagandam sa siya so sa kabasahon nga yung gitun-an pag-ayo nga hapit ta sad mo gawas sa imprintahan. Kanya sila pa kumalimot tungod sa atong kasuod o ka higala ingon sa akong manghod si Steve Buti nga malagaron kayo sa simbahan. Sila bawas tanan sa atong yung magagahom nga Diyos. Muna doon ako'y ikatulo nga libro sa Katinawas Pagtuo numero 3. Doon natin Katinawa numero 1, numero 2, ug doon na sa Armadura Divina. Doon natin Katinawan 1. Karon mo ni Katinawan 3. Nindot kayo ang puting dagko ng litra ba? Ya, mo na nga dili ta mangitag dagkong grado sa atong antihus. Ug daghan kay mga pagtulunan, daghan kay mga makalilibog nga pangutana nga murag ipangka na to atong os bungbong kay dita ka sabot, pero sa gahom sa simbahan Iglesia Katolika na dia mga sources, na dia mga divine books, na dia mga theology books, na dia ang examination nato sa ngadlan nato o the Holy Bible nga mga malisod nga sabton masayon sayon na lang. So mo ni ang programa nato proyekto Katinawan sa Pagtuo numero 3. Ako ning ihatag ni Dodong Steve Bute. Kaya ayaw kalimot ka, doon na natay kopya ni ining numero 3 sa Katinawan. Ug doon na mo'y tinguha pag angko ni ana, ikabot niyo sa Cebu Cathedral Cebu, atubanga ang katedral, dapit sa tuon ay tindahan. Cebu Archdiocesan Book Center. Nadi ang kopya nato ang Katinawan sa Pagtuo numero 3. Ug ako makahangyo ninyo nga doon na mo hinagbuan nga mga pangutana nga lisod-lisod gyud og natubag sa Katinawan numero 3. So gikan ni Cardinal Vidal nga mo hatag og imprimatur si Monsignor Adel Abelia, kaniya akong classmate sa seminaryo, pare siya ako sa Christian Los Pare, bitaw Catholic Faith Defender. So mao ni atong kasaysayan sa atong mga basahon. Kunya wailangan ato na yung tagdon usa si Brad Dennis Bacolod, usa sa mga leader sa Catholic Charismatic Cebu, Philippines. Ug daghan kayong mga messages alang sa kanato sa renewal through the Holy Spirit Life in the Spirit Seminar. Kamoy ilang kaila pag-ayo ni Brad Dennis Bacolod. Brad Dennis, sa imong putana. Akong pangutana, Brado, so tungod din yung pagtuo. Kay naukyab ko ani kay atong Domingo mo ning ebanghelyo ngayon nga kung doon na kay pagtuo sama sa liso sa mustasa
makapabalin kag bukid. Unya kining lisos mustasa giisip man ni nga mao ang usas pinakagamay nga lisos tibuok kalibutan, mas gamay pa ni sa kanang sa lisos sa kanang sa binangkal. No, mas gamay pa ang lisos. Gamay pa sa munggos. O gamay pa sa munggos, Oo. dako ras munggos kanang sa binangkal bitaw nga liso kanang sisame. Oo. O Gamay gamay kay pa liso. na. Unya karon giingnan ni si Pedro katong hapit malunod si Pedro. Giingnan niya, Pedro, pagkagamay ni mo yung pagtuo. No, unsa ka kagamya ang pagtuo ni Pedro, no nga, magkababali na mga gani kag bukid, sama ra kagamay sa lisos mustasa. Kunya karon iyang gikoreksyonan si Pedro nga gamay ang pagtuo. So unsa may punto ani brother? So Ang punto niya na mao nga ang kagamay sa pagtuo. Kung naa ka, matod pa Ginoo, makapabalhin ka nining bukid nga to sa dagat. Sa itong pagkaya kayong pagtuo niya, ang bukid ning magkita ka, alsag kadako kayong bato. Mabalhis na dagat. Sa ito powerful. A very little faith. Pero si Pedro, naibog sa Ginoong naglakaw padung sa ilang sakyanan. Naglakaw sa dagat, kusog panghangin. Si Ginoo, palaktas ako sa dagat. Oh, dali Pedro. Ambag na si Pedro, pag-anak niya, ang dagat, moralag daan sa karsada ba, siminto ba, banto kayo, wag siya. Lipay kasi pagkanindot, inim lakaw dagat. Pero niyang na, niusab na ang hangin, ang baw dagko na kayo, kuyuan pa si Pedro, natislao pag yun. Muna ko si Kristo, kagamay si mong pagtuo, Pedro. Now, unsa may kalainan ni atong ingon kung doon na kay pagtuo sama sa liso, gamay ra kay ng lisos mustasa. Niya magkabalhin ka bukid. Niya katos Pedro, gamay sa pagtuo kay Ginoo, gamay ra yung pagtuo niya natislao ban. So what is the difference? Nga just the same little faith. Ang difference, the trust. Ang pagsalig. Kaya bisag gamay ra itong pagtuo, pero dako ang atong pagsalig sa tuburan o tinubdan sa gahom, nga mao ang gahom sa Dios. Mo na nga, ang atong gamay nga pagtuo, punaan sa Ginoo siyang presensya. Tungod kay nisalig ta kaniya. Para sa ka pasyente diya sa ospital, nga kabus sila niya, grabe pag yung sakit, cancer, yung siya, Ginoo, mora gani ako, gamay ra ni akong pagtuo gyud kay naibaw man ko nga way tambal nga ikayong kanser. Way doktor nga makahimo pag ayom sa sakit nga kanser. Pero Ginoo gyud siya. Dako og pagsalig nimo. Abi nimo Ginoo, na ako'y wow ka anak. Ako asawa nasakit san. Niya akong kamagwangan anak mo nagbuhi namo. Kaluyin tan ko Ginoo. Kay gamay ra kog pagtuo. Pero ipakita nga ako, misalig ka nimo. Kaya bisag karon kuhaan ko nimo sa imong sa akong kinabuhi, dili ko hadlo. Kaya nagaandam na ko. Moro to. Niya pag-abot sa doktor, i-examine siya, uy, negative na magkadong. Ano man yun, sabay, doon na niduo ni mo din, katagal kang tambang. Wa, doktor, wa, sir. Ako nang ipailas Ginoo. Salig ko nimo Ginoo. Ganahigugma ka kanako, kinsa may bubuhi sa akong mga anak, akong asawa, masakit ito. So, allow me to enjoy life again. Mura no, salik ko niya. Believe ko sa iyong pagtuo, sir, hadong kay ang iyong pagtuo mo kay nagakaluwas ni mo, kay tambal na mo, kami mga doktor, di kami kayo. Basta cancer na. Sa mga usahay, bisan gamay ra atong pagtuo, pero dako atong pagsalig. Motos Pedro, gamay ra kay pagtuo. Yawa misalig nga dool na kasi sa Ginoo, tisla o binoon. So kanang atong gamay nga pagtuo, yung kadlo ka na. Kaya mo padako niya na, kanang mo puyo ni mo. Kinsa man na, ang Ginoo. Ningon Ginoo, doon na kay sa nga daghan. Magkalilisan, wa na gyud ko. Nalayo na gyud ko nimo. Dili ay kay gibiyaan ta mo. Nga naghimo niya na, apan kamo, mo mitalikod ka nako. So, mo na. Isaiah 26:12. Kay bulungan kay sultihan ni Isaiah. Kung moabot ang pagtabang sa Ginoo kanato,
Musuod siya sa atong kalag. Ug mo'y mubuhat sa atong ay buhaton. Ay ba, mo break sa tana. Imagine na, Ginoo musuod na to, niya mo mubuhat sa atong buhaton, no? Mo, itong tao. Nga ang pagbuhat sa kaluwasan, siyang lawas, o pagbuhi siyang mga anak, ang Ginoo nga diason niya. Maya, atong tangdon dayon si Brad Steve Buti, nga gikan pa sila yung panaw niya sila yung mga nason, niya, mabot ang pipila ka buwan, balik siya sa Cebu. Kay gusto gyapon nga mo lingkod uban ka nato sa mga pagtulunan may tungod sa kaluwasan, pero unahon nato siya pagsulti sa mga 5 minutes run at Steve sa imong mga nakatunan niya dunay pangutana ipakapinala na. Okay, Brasok. Salamat una ni Orstan Brasok. Salamat sa katinawan sa pagtuo. Numero 3. Numero 3. Ako din Tayo pirma, Brasok. dedikasyon. Sige pala yun. May sunan, pasalamat ta sa Ginoo tungod sa grasya nga karon nagka tapok ng santa. Kining SSPX may sunan dinha sa social media kung atong nabantayan nasa mga propaganda. Unsa man mga propaganda? Pananglitan kanang dunay mo kalawat nga nagluhod karon dili tagaan sa pari ba? Dili tagaan sa pari. Ang usa ka babae o lalaki mo barog unya mo biya. Ipagawas din nila nga tan-awar kini mga pari sa kini mga modernist kining Vatican na irehiya na ni. Murag na nalihis na ba? Murag kon mga isunan kanang mugawas nga ang Roma na irehiya unya ang SSPX maunay nahimong magisterium. Ato ding tubagon may sunan. Makakita gani mo social media nga dunay pari nga umuhatag. Wala muhatag ustiya. Bantayan ninyo ni. Panitan ako. Sa tinuod lang kung papilion ko kamot og ang baba, mas mayo ang baba may sunan kumpara sa kamot. Pero akong gigakos ang kamot. Kanang kamot ba nga mudawat sa ustiya, ako nang gigakos. Lahi man ang SPX. Ang SPX may sunan mo dawat lang sa baba at the same time moingon sila nga modernist na, irehiya na, iya na siyawa. Natay record na na. So, ang kanang pagdili paghatag sa pari, wa na magpasabot nga ang pari dili mo pakalawat nila. Kinahanglan mo ubi ka sa simbahan. Kaya ang kinibiyang obedience may sunan, mo ni siya kasagaran ng impierno. Sa bisyo ni St. John Bosco dito sa impierno, gipangutan na siya siyang guide. Unsa may root of all evil. Mingon si Don Bosco nga pride, no, obedience. Delikado kayo. Kanang SPX, mo atake sa Roma. Pagkadelikado niya na. So, mo na siya purpose nga nganong dili tagaan. Kay kung sakto pa ka nga muubi ka sa simbahan, mubarog unta ka. Unya, pinagiskamot ba? Kay kanang sa kamot pagdawat ng sunan, wala man agi dili sa simbahan. Mateo 27:26, mingon na itong Ginoo, kuhaa ug kana. Sa to panaang ginong kamot. Kuhaon gud unya kana. Unya ngano mo atake man sila niana. Karon ngano mo pili man ko sa baba may sunan ang pagdawat. Kay ningo man si San Juan Bautista nga bisag pag tangtang sa iyang sandalyas, ako dili takos. So kung dili takos nga pagtangtang sandalyas, unsa pa ka ang pagbitbit ni Kristo? Pero wala po ni atake sa mga tao, mga Katoliko nga mudawat og kamot kay dunay instances nga ako usab mudawat sa kamot. Depende sa sitwasyon, may sunan. Ilang gidawat si Pope Leo XIV. Ilang gidawat, ilang gigakos, pero ilang giatake ang misa ni Papa Leo XIV kanang New Order of the Mass. Ang kanang New Order of the Mass, pong pa nila manmid kuno. Dili man manmid. Kanang pulong nga niyo tungod kay dunay nag-una nga Latin. Pero ang tinuod, ang kanang misa nato karon, gibalik lang ang original nga naa sa Biblia ba. Pananglitan. Last na lang may sunan kay mga tanang tablodsok. Dila to tiwason kay daghan kay ni. Pananglitan sa New Order of the Mass dunay offertory. Kana bang naimuhatag og kanang ustiya o pan ba og bino ihatag sa pari. Tapos ini-consecrate niya na ihatag sa mga tao. Naman sa Biblia. Katong pan og isda. Nangita ang mga apostoles.
nagkakita og pan, nagkakita og isda, gida kang Kristo. Gipanalanginan, gihatag sa mga tao. Kaklaro na na. Anong atakihon man to na ang karon napamagsunan nga ang Canada new right, new order of the mass, sumala nila in itself evil. Mao na imposible kay nang SPX mo unite na sa Roma. Imposible kayo unless ilang gakson kining new order of the mass migsunan. Pangutana Bradsok. Dinha sa sacrifice Bradsok, si Kristo namatay. Sa pagkamatay ni Kristo Bradsok, ang iyang soul nisipir sa iyang body. Nisipir sa iyang body Bradsok, ang iyang kalag. Karon kung ang misa Bradsok, same sacrifice dinha sa Kalbaryo, unya pagkamatay ni Kristo Bradsok, nisiprit man ang iyang soul, na drain ang iyang blood sa iyang body. Ang pangutana Bradsok, nganong sa ostiya, nganong manudlo man ta, nga dinha sa ostiya Bradsok, after consecration, naa dinha ang body, soul, blood, divinity. Nga ang soul, nisiprit man to sa diyang namatay siya. Supposed to be Bradsok, wala na datong soul. Kay same sacrifice good. Unya, sa pagkamatay niya, nibuwag man ang iyang kalag. Ikaduhang pangutana Bradsok, after consecration, sumala pa sa simbahan, kanang pan, na dinha ang blood, ang body, ang soul, ang divinity. Pangutana Bradsok, nganong kinahanglan pa man ta mo consecrate og wine aron mahimong blood nga dinha sa ostiya na naman dinha ang tibuok Kristo. Body, blood, soul, divinity. O na akong punta na Bradsok. Salamat kayo dong Steve. Nakoy yata ni mong libro dong, pero ang akong problema, ang spelling ni mo sa bote. B-O? B-O-T-E Bradsok, as in battle. Diba? Yes, okay dito. Okay. Salamat Bradsok. So, mga bugat makaini mo mga pangutana dong. Steve, very theological and somewhat the personality of Christ Himself. Kay primero na yung pangutana nga si Kristo gilansag sa krus namatay. Pero diin man padung iyang kalag. Sa Biblia, sa 1 Pedro 3:18, nigingon nga, siya diha nga si Kristo gilansag sa krus. Nikawas ang iyang kalag na naong. Muna nga ningon ng si San Pedro, si Kristo namatay sa iyang lawas o siyang pagkatao. Namatay siya sa iyang pagkatao. 1 Pedro 3:18. Now, katong kalag diya nga nabiya na sa iyang lawas, diin mo sa to siya padung. Sumala sa nasulat, na dunay espirituhanong prisuhan, bilangguan. Yang nabilanggo sa itong mga espiritu, 1 Pedro 3:19 na, nga dito si Jesus sa kaprisuhan, nga ang nabilanggo, mga espiritu sad. So ba itong bilangguan na nga spiritual jail man? Nga, the ones nga dito sa soul, mga spirits. Ang komentary sa ubos, nag-ingon nga, kadtong lugara, itong dapita, mao to ang dapit sa mga kalag nga dunay kag maysa. Ya doon na sa mga kalag nga gipangita kay ni Kristo. Murag tawhanon kay expression ba. Nangita siya sa mga kalag nga nabiktima sa lunok panahon ni Noe. Kay ang Ginoo nahibaw nga dunay mga nasambog dito nga magkalag sa panahon ni Noe. Nga wa sila hiabti sa message nga dunay lunok, wa sila kaandam. Pero wa sila maimpirno dito sila. Kadto na yung pagdoon ni Kristo, mao ang iyang pagpaybaw, balhinon tamo. Mana kanang nasa 4:8 sa Episo, nga ang iyang pagkunsad nga tos kailanman, mo'y pagsaka niya, pagbalik sa pagsaka niya sa langit, kuyog sa daghang kalag bihag, giabrihan niya ang langit. Busa katong mga kalag, nabalhin na sa langit. So katong pangutana nga, what happens? The body of Christ nailed to the cross, lifeless, but his spirit, soul, was really alive. Si San Pablo nagsulti na din pa doon. So, muna, kung
paralel na to sa Santos nga Misa nga ang konsagrado nga paan sa Misa na diya ang iyang pagkatao. Iyang lawas, na diya ang pagka-Diyos, na diya ang iyang dugo, kay lawas, may lawas man, na diya ang pagka-Diyos. So, the Godhead of Christ, iyang human being, iyang body, doon ay lawas, doon ay dugo. O mauna atong madawat sa Eucharistia. Dakong question, why do sometimes, nga naman, nga usahay pa imnon mo sa tagbino, nga kumplito na butong lawas. So what is the significance? Nga ang pagsaulog Santos nga Misa, magsugod sa San Juan 20, versikulo 22, 23, nga ang mga apostoles sumala sa 1 Pedro 2:5, kamong mga apostoles sakop sa harianong pagkapare. So mga pare nito, yan yung hiyop si Kristo kanila, kaya hapit na siya masakar langit, o nadawat nila ang ingon ni Kristo. Nadawat ninyo ang Espiritu Santo. O may gahom kamo pagpasaylo sa sala. So kanang pagpasaylo sa otoridad, nga naana, mao sa ng otoridad, nga ang pare, ikonsagrar sa paan, na imong lawas ug dugo ni Kristo. Ang kumuha kamo kaon ini. Pero ang mga pare duha gyud the place and the wine nga nahimo sa dugo. Kita tibuok pa na nga lawas ningon mas Kristo asang basa San Juan 6 41 48. I am the living bread from heaven. Ako mo buhing tinapay gikas langit. So buhi, isugutan ni Kristo. Niya sa San Juan 6:23, walay bisag unsang kapuslanan sa unod, kundili ang lawas gayud ni Kristo. Kaningon si Kristo, nga akong lawas, niyang unod. Ngano ni siya, dihisugot mo siya, dihisot sa nawan ingon man nga, ang unod way kapuslanan, ang ipasabot niya ng unod, dili ang body of Christ, kundi ang tawhanong kinabuhi sa tao, nga nagpasabot nga dili angay mo kalawat, kung wa siya malimpyo yang kalag. Muna nga naa sa Biblia, unsay kapuslanan sa unod. Unsa man ang unod diya, naa sa Ebanghelyo, nga ang unod nagkahulugan sa kinaiya, nga masalaon nga kinaiya sa tao. Pagpatay, pagbuno, uban padiha, mga kaulak. So, mo nang unod sa nga naa sa tao, nga wanay kapuslanan. Pero question ni mo, nga nganong naa pa may dugo nga ang lawas ni Kristo kumplito naman. Ano yung pagkutana mo? Ang pagkutana mo, nga the flesh itself, naghihatag na to, kumplito na yung pagka-Diyos, pagkatao, na yung lawas, yung dugo. Pero por causa de seremonia, de misa, ang pare na mong kanunay mo gamit na nga mainom vino. Kita, kanto namang flesh. Ibuhi mo na. Sa to por causa de seremonia de misa, for the sake of the ceremony of the Mass, ang pare duha niya. The pan o ang pino. Because he is the somewhat ang tinubdan sa paghimo sa konsagrasyon. Nga ang pan, may mong buhi ng lawas ni Kristo. Ang pino, apil na tungod kay ang kaluwasan sa buhat Hebreo 9:22 by the blood of Christ man. Mo nag-apil gyud nga ang bino apil sa misa aron pagpainomdom nato nga ang kaluwasan kapasayloan nato comes from the blood of Christ. Mora ko ikapaambit niyo sa imong pugat kay pangutana. Nya ato sa paminawon si Brad George Torrefel. Salamat Brad niya ako ding greetings ni Brad Lawrence Alsaro nga nagtan-aw karon mayong pagtalantaw kan mo Brad niya. So pangutana tunyaging si Mana basok dunay si FD basok nga seminarya na siya basok nga nag-sharing lagi niya. Matod pa niya nga
kini ginong langit, purgatorio ug impierno basok, state ra gyud siya basok, kahimtang ra gyud niya. Mao gyud kuno nay gitudlo na seminaryo. Nya gani daghan sa mga parian na nga kana ra gyud gamiton na state ra gyud nya. Moto nga ako siya gigamitan aning Juan 14 katong ningon sa Cristobal nga sa balay sa kong amahan adunay daghang mga lawak na kung giandam kaninyo. Ingon siya, ako masahod na ingon mo siya diri, umingon kanila si Jesus, ayaw ka mo kaguol, salig ka mo sa Diyos, ug salig usab ka nako. Sa balay sa kong amahan, ano day daghang mga lawak, kung muadto ako, aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan ini. Sa tupad ingon siya, kung dili pa kini tinuod, dili ko kamo sultihan ini. Sa tupad tinuod, yun nga naagilaw, kiningon mo siya nga di na tinuod. So nuhog nga na makaks Kristo niya. Kadtong sang kuan ba so purgatorio katong mingon nga miadtos Kristo nagwali so masabot nga nagi dapit kay ug walay dapit ba so o lugar kung kahimtang ra sabto mura ra tong naglutaw-lutaw tos kawalangan tong mga kalag dito ba so nga wala gi sila nahimutangan ba nya naa mag sila nahimutangan nya kanang nahimutangan matawag gid dapit kay kung asa ka naa imong nahimutangan ug kanang imong nahimutangan gitawag na siyang dapit o lugar pareho kog pagpatid-awan ni basok ug unsa ka tinuod basok mao ba gini opisyal Sumpay niya na. Nga sa kaduha sa pagpamanhaw na ni Kristo pagbalik niya ang mga kalag ato sa langit padayeg niya kay gisuluban mi ng bagong lawas nya kato sang kalag sa impierno magkasasala suluban sa lawas na guay dapit sa may kapuslanan to paghatag niya lawas so doon nagi langit nga dapit mo na mo na kas langit di man ka lang nakita na tong mga panganod og adlaw ang langit matod pa sa Ginoo na sa 1 Pedro 2 1 Corinto 2:9 ang langit mo sa kadapit sa kahimtang sa kalipay nga walay sama so mo na sa may atong puy-an ito sa langit ug tay lawas nga ibanhaw naman ta unreasonable ang pagbanhaw niya nga wa day dapit nga puy-an sa mga nasa na langit na nga dunay kalag isuruan niya lawas. There must be a place. Yapta naman tas panahon niya naman si Sister yes, attorney atong musunod. Salamatan Steve Bote sa imong may kayong pagpamahayag niya Steve George Sorfield, John Purka og si Brad Rakasa Rode og si Brad Dens Bacolod og si Mado Aquino. Salamat kayo, tagbo tapuhon ng atong tulumanon ang katinawan sa pagtuong Katoliko dinhi sa Cebu Catholic Television Network. Ang Diyos magapanalangin kanato. Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag